Mga kapuso, patuloy pa rin niyang nararanasan ang epekto ng El Nino. Lubos na naapektuhan ito ang mga pananim sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Hindi Grabe, tignan nyo mga idol. Oh. Halos tuyong-tuyo na yung mga damo. Grabe yung epekto ng sobrang init dito mga idol. Pinag-aaralang isailalim sa state of calamity ang Paluan, Occidental Mindoro dahil sa epekto ng El Nino sa mga tanim na palay at sibuyas. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Paluan, Occidental Mindoro Mayor Michael Diaz, pinag-aaralan ng ideklara ang state of calamity sa buong probinsya ng Occidental Mindoro dahil nga sa pinsalang dulot ng El Nino sa mga taniman ng palay, mais. Pamilya, umpisahan natin ang balitaan sa dagok na dulot ng El Nino phenomenon. Planong magdeklara ng state of calamity sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Madaling araw pa lamang nakaabang na sa gripo si Rovilin Cordova ng Sitio Kawayanan sa Barangay Lahug sa Cebu City. Pero lumipas ang mga oras, walang tubig na pumatak sa gripo. mga kapuso, patuloy pa rin nararanasan ang epekto ng El Nino. Lubos na naapektuhan ito ang mga pananim sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Grabe tignan nyo mga idol. Halos tuyong-tuyo na yung mga damo. Grabe yung epekto ng sobrang init dito. El Nino. Super El Nino. Naging mainit na usapin ang nagbabadyang epekto nito sa mundo ngayong taon. Ang El Nino ay likas na pangyayari. Ang mga pagbabago dulot nito sa klima ay maaaring mapalalapan ng mga tao dahil sa climate change. Pagdating ng El Nino, nagdudulot ito ng malawakang epekto hindi lamang sa kalikasan kundi maging sa pamumuhay ng mga tao. Ang mga kagubatan ay naging mas madaling masunog, nagdudulot ng pagwasak sa tirahan ng mga hayop at halaman. Sa kabuuan, ang El Nino ay isang mahalagang aspeto ng likas na kapaligiran na nagdudulot ng mga hamon sa mga komunidad at ekosistema. Sa pamamagitan ng pag-unawa at tamang paghahanda, maaaring maibsan ang epekto nito sa pamumuhay ng tao at kalikasan.